Paano makatipid ng tubig ngayong tag-init? Hello mga ka-agri! Sa video na to, ituturo ko po sa inyo yung 5 simple tips kung paano tayo makakatipid ng tubig para sa ating mga halaman ngayong summer season. Kami na! Tip number 1 ay soil amendment. Magdadagdag po tayo ng organic matter na ilalagay natin kung saan nakatanim yung ating mga halaman. Lalo na po sa mga container kasi pag nakatanim sa container yung tanim, mabilis pong matuyo yung lupa. Limited yung access nila sa nutrients pati po sa tubig. So kailangan magdagdag tayo ng organic matter. Ayon po sa pag-aaral, sa simpleng pagdadagdag lang natin ng organic matter ay nai-increase po nito yung water holding capacity. Nagkakaroon po ng moisture dyan mismo sa ating lupa. So ano-ano ba yung mga pwede natin ilagay na organic matter? So first ay yung compost, yung mga nabulok na organic matter, mga kitchen waste, balat ng gulay, balat ng prutas, bahay ng crabs, hipon at iba pa. So yan yung pwede natin idagdag doon sa ating lupa. Nag-hold na siya ng moisture plus nagkakaroon pa siya ng nutrients dahil po doon sa mga organic matter. Maliban sa compost, pwede rin tayong gumamit ng biochar. So ito pong biochar ay basically uling, pwedeng kahoy, baon ng nyug, kawayan, basta inuling siya, pwede natin gamitin. So ito pong uling ay pure carbon, wala na siyang ibang element. Hindi po siya nabubulok tulad ng mga kahoy. So mas tumatagal po yung buhay ng uling. Ang maganda po dito sa uling, pag tinignan natin sa microscope, meron po itong maliliit na butas na tinitirhan ng mga microorganism. Tapos dyan din po napupunta yung mga nutrients, pati po yung tubig. Kaya niya pong mag-imbak ng tubig na magiging reserve para sa ating mga halaman. Di ba pansinin niyo po, yung uling pagka nabasa, kahit ibilad na natin ng ilang araw, ang hirap niyang dingasan. So yan po yung patunay na nag-a-absorb siya ng tubig. Ang maganda pa dito sa uling na i-increase niya yung pH level. So hindi siya nagiging acidic. Kasi pagka acidic yung lupa, mas prone yung ating tanim sa mga fungus. So ito, napapataas niya yung pH level. So solution din po ito sa pagka tagas o yung nutrient leaching pagka umuulan or sobrang dilig, sobrang tubig, na wash out yung mga nutrients at fertilizer na binibigay natin sa ating mga halaman. Sa pamamagitan po ng uling, natatrap dito yung mga nutrients, microorganism, tsaka tubig. So nare-retain doon sa pinagtataniman natin. May nakilala po ako na farmer, before sila magtanim ng kanilang mga crops, ang ginagawa nila, hinuhukaya nila yung pagtataniman, tapos maglalagay sila ng uling sa ilalim, tapos yung organic matter, mga dumi ng baka, tapos yung mga pinabulok na organic matter, then lalagyan nila ng lupa, tapos doon nila itatanim sa ibabaw. So para habang nagdidilig sila, nutrients mapupunta doon sa mga uling, hindi siya na-wash out. Maliban po sa uling, pwede rin tayong gumamit nito, yung bunot ng nyog. Ito, nag-absorb din siya ng moisture. Ito, mga chunks ang ginawa namin dito sa mga halaman, mga malalaking piraso ng bunot. Kanina pa kami nagdilig pero may tubig pa yung bunot. So sa ganitong paraan, nami-maintain yung moisture. So, hindi siya basta-basta natutuyuan. Yung tatlo na yon, pwede nyo pong pagsama-samahin. Pwedeng may uling, pwedeng may compost, pwedeng may coco coir o bunot ng nyog. So mas maganda, mas maraming organic matter. Pero kailangan pa rin po ng lupa. Kaya ang nire-recommend namin, 50% na lupa, tapos 50% na pinaghalo-halong organic matter. Tip number 2 ay yung watering method. So dito po, ang gagawin natin, pag sobrang init at sobrang tuyo ng lupa, ang gawin nyo po, basain nyo muna ng bahagya yung ibabaw. Konti lang. I-sit nyo lang dyan ng ilang minuto. Tapos balikan nyo ulit, saka nyo po siya diligan ng marami. Kasi pag binuhos nyo po ng bigla yung tubig at sobrang compact yung lupa, ang mangyayari po dyan, tatakbo lang yung lupa, kakalat, at hindi po mapupunta dun sa ugat ng inyong tanim. Pag chinyak nyo po yan, kahit diniligan nyo ng maraming tubig,
pag check nyo sa ilalim, tuyo. So kailangan po i-soak nyo muna ng bahagya yung ibabaw. Hintayin nyo po na ma-absorb yung konting tubig na binigay ninyo. Saka nyo po siya diligan ng marami para yung susunod na tubig na ididilig nyo magpe-penetrate doon sa lupa at aabutin niya yung ugat ng ating tanim. Tip number 3 ay drip irrigation. Meron po akong na-meet na farmer, galing po siya ng Israel. Yung natutunan niya po doon, sabi ng mga scientist, hindi po kailangan ng halaman ng sobrang daming tubig. Kailangan niya lang po makainom ng tubig maghapon. So, na-develop po nila doon yung drip irrigation. So, kahit po challenging sa kanila sa Israel yung tubig dahil disyerto, nakakapagtanim po sila dahil sa drip irrigation technology. So, paano ba gumagana yung drip irrigation? Ang ginagawa po nila, meron naka-install na hose doon sa kanilang garden na dumadaan sa mga puno ng kanilang halaman. Tapos may mga butas po yun. Patak-patak lang po yung nadidilig doon sa lupa. Pero tuloy-tuloy. So sa ganung paraan, nakakatipid sila, walang tubig na nasasayang kasi kung bigla nyo pong binuhusan ng marami, yung ibang tubig po nag-evaporate, yung ibang tubig napupunta lang din sa ilalim ng lupa. So sayang. So ang ginagawa nila, patak-patak lang para painom yung halaman maghapon. So yun po yung drip irrigation. Sa mga backyard garden, pwede kayong gumawa ng improvised na drip irrigation. So ngayon papakita ko sa inyo yung simpleng paraan lang. So pwede po kayong gumawa ng 1.5 patel. So dyan nyo po ilalagay yung tubig. Sa akin, yung tubig po nilagyan ko na ng organic fertilizer. Yung ginawa natin concoction. Tapos bubutasan lang po natin ng maliit dito sa ilalim. Kumuha po kayo ng maliit na karayom. Tapos butasan nyo po yung plastic. Ayan. May time niya nahihinto. So ang gawin nyo lang, butasan nyo rin po dito sa taas ng maliit para may labasan ng hangin. Ayan. So tuloy-tuloy lang po yan. Nagpapatak-patak lang yung tubig. Pag binaba nyo ganyan malakas masyado, so i-adjust nyo lang sa pinakamahinang patak. Ayan. Pwede nyo pong pihit-pihitin. Ayan. So malakas pa nga po ito eh. Dapat talagang patak lang. Hanapin nyo po yung pesto. Yan. So patak lang. Sa ganitong paraan makakatipid po kayo ng tubig. So ito po improvised lang. Yung talagang drip irrigation, gumagamit sila ng special na hose na naka-install na dumadaan po sa puno ng mga tanim. Pero ito, nag-improvise lang tayo gamit yung 1.5. Tip number 4 ay mulching. Pwede tayo mag-mulch ng organic matter, yung mga damo, yung mga dayami. Yan, pwede natin itakip dyan sa ibabaw ng lupa. Yan, para po matrap yung moisture at hindi siya mag-evaporate. Nakakatulong din po ito para masuppress yung damo o hindi siya tubuan. So yan po yung organic mulch. Pwede rin po yung mga malunggay, dahon ng kakawati, dahon ng ipil-ipil. Pwede nyo po ipantakip dyan sa lupa. Ang maganda dito, habang tumatagal, nabubulok itong organic matter na serve niya yung purpose na matrap yung moisture. Tapos habang nabubulok siya, habang tumatagal, nagiging pataba pa sa ating mga halaman. Yung isa naman ay yung pag-install ng plastic mulch. Ito po medyo mahal yung plastic mulch na ginagamit pang garden. So yan po yung ini-install sa mga garden bed. Tinatakpan po yung bed ng plastic tapos binubutas para same purpose din, matrap yung moisture at hindi po basta-basta mag-evaporate yung tubig. So pwede rin po yung mga improvised mga plastic. Yan. Yan po yung gamitin niyo. Yung garbage plastic pwede rin. Pero meron talagang ginagamit pang agriculture, yung plastic mulch. Tip number 5 ay companion planting. So pwede po kayo magtanim ng magkakatabi para
hindi po naka-open yung lupa. So tulad dito sa maliit na pot, andyan po yung dahon sibuyas, may petchay, may baranchong pa dito. So, yan. So hindi po basta-basta natutuyo yung lupa dito kasi dikit-dikit yung mga crops. Nagkakaroon po ng symbiotic relationship. So natutulungan ng ibang crops yung ibang mga nakatanim sa tabi niya sa laban sa peste, laban sa pagkatuyo ng lupa. Pwede rin po kayo magtanim ng mga gumagapang tulad ng sigarilyas, sitaw, ampalaya, pipino para magsilbing shade net. Kasi po ito kahit makapal, kahit papaano, nakakalusot pa rin po yung sunlight. Yan. Pero itong sigarilyas namin, tapos na yung kanyang pagbubunga. Natuyo na yung mga bunga. So, i-trim ko lang to ulit para patubuin ulit yung bagong sanga. So, sana po nakatulong information na to para makatipid po kayo sa tubig ngayong tag-init. So, kung sa tingin nyo po nakatulong information na to, palike naman. And sana po tulungan nyo rin kami share yung mga information para makatulong tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!